Pansin, may natuklasang artificial na bagay sa Mars. Mensahe ba ito mula sa alien o babala ng wakas ng mundo? Ganyan ang tunog ng headline ng paboritong pahayagan ng mahilig sa conspiracy theories at saksi ng reptilyano, pero hindi tayo ganoon. Ang Channel Hubble ay palaging nagsisikap na alamin ang pinakapunot dulo ng anumang pangyayari o kaganapan, ipinapakita ang opinyon ng magkabilang panig at ang resulta ng mga kagalang-galang na pag-aaral. Alam ng lahat na tanging buwan pa lang ang napuntahan ng tao sa kalawakan. Ngunit naroon pa rin ang bakas ng tao sa loob at lampas ng solar system. Habang inihahanda ni Elon Musk ang misyon ng tao papuntang Mars na inaasahang magiging sensasyon, marami ng probe ang matagal nang nananatili sa pulang planeta para sa astronomical na pananaliksik at hindi na babalik sa daigdig. Alam ng mga ahensyang pangkalawakan ito, pero minsan nagugulat pa rin sila kung saan nanggaling ang mga iyon kapag nakakita ng mga bahagi ng aparato sa patay na ibabaw ng Mars. Isang araw, sa isa sa mga lokasyon ng ating maalikabok na kapitbahay, may naitalang artipisyal na bagay na anyong isang makinang na silindro sa ilalim ng araw na namumukod tangi sa gitna ng mga nagkalat na bato. Paano napunta ang pirasong ito sa pulang planeta at anong iba pang sorpresa ang naghihintay sa atin? Totoong pwedeng tawaging parang tinitirhan ng Mars dahil madalas nang natutuklasan ng bakas ng sibilisasyon sa mga kalawangin nitong burol. May ilang gumaganang probe na nagsasaliksik sa planeta habang ang mga hindi na gumagana ay nakabaon na sa buhangin ng Mars. Kawili-wili dahil ang kabuuang bigat ng mga ganitong bagay sa ngayon ay umaabot na sa humigit kumulang 7 tonelada. Mula noong 1971, 16 na probe mula sa daigdig ang bumisita sa pulang planeta nang may iba't ibang antas ng tagumpay. Siyempre, hindi nila maiwasang mag-iwan ng bakas sa Mars. Dahil dito, may lohikal na paliwanag din ang paglitaw ng misteryosong silindro. Malamang, ito ay isang takip na nahulog mula sa Viking 2 na probe noong paglapag nito. Pero isa-isahin natin ang lahat. Ang spacecraft ay pinadala sa Mars sa ilalim ng programang Viking ng Amerika at tumagal ng mahigit 19 na buwan sa pulang planeta. Ang istasyon ay binubuo ng orbital at landing module, ngunit nasira ang una ng 2 taon na mas maaga. Noong bumaba noong Setyembre 3, 1976 si Viking 2 ay nagtanggal ng ballast at nagbukas ng mga parachute para pabagalin ang pagbaba upang ligtas na makalapag sa rehiyon ng kapatagan ng Utopia. Ito ay isang medyo kakaibang lugar na may diametrong 3,300 kilometro na puno ng mga bato ng iba't ibang laki. Kaunti lang ang bunganga dito at nasa hilagang hemispero ng Mars ang Utopia. Sa lahat ng palatandaan, isa itong sinaunang bunganga ng banggaan na napakalaki kaya hirap itong makilala. Dahil pare-pareho at malungkot ang tanawin dito, hindi na nakapagtataka na pansin ng mga siyentipiko ang maliit na silindrong kitang-kita sa larawang ipinadala ng probe sa daigdig. Ang totoo niyan, ang pangunahing gawain ng Viking 2 ay ang pagkuha ng mga sampol ng lupa. Para dito, ginamit ang tagakuha ng sample na may espesyal na takip kapag hindi ginagamit. Nang handa na ang instrumento, otomatikong tumalsik ang takip at tumama sa bato, kaya naiwan ang bahaging yon sa Mars, tulad ng Viking 2. Karaniwan ang ganitong sitwasyon dahil lahat ng spacecraft at bahagi nito ay nananatiling permanente sa disyertong bahagi ng pulang planeta matapos lumapag. Siyempre, ang 30 cm takip ay masyadong maliit para makita mula sa satellite. Pero ang aparatong Spirit na lumapag sa Mars noong ika-4 ng Enero, 2004 ay talagang pwedeng makita. Ngayon, natabunan na ang probe ng di mapasok na bronze na buhangin sa Gusev Crater at madali na itong mapagkamalang karaniwang bato. May mga panahong napakaproduktibo ang aparato at nalampasan nito ng maraming ulit ang itinakdang haba ng operasyon ng ahensya. Ang Spirit ay gumana hanggang 2010 kahit na inaasahan na tatagal lang ito ng hindi hihigit sa 90 sol o 72 at kalahating araw sa Earth. Ang Gusev Crater ay isang kawili-wiling lokasyon na maaaring minsan ay naging isang lawa. Pero hindi lang sa sahig ng sinaunang lawang ito na maaring umiral noon naglakbay ang Spirit. Nilibot din niya ang mga kalapit na crater at burol hanggat kaya niya. Sa kasamaang palad, mabilis at malaki ang epekto ng mga bagyo sa kakayahan ng Mars rover solar panels mag-ipon ng enerhiya. Paano nga ba siya nakabawi?
Nakakagulat pero kahit sa Mars, gumagana pa rin ang kasabihang laban sa tinik, tinik din ang pantanggal. Ang mga buhawi ng alikabok, maliliit na ipo-ipo na dumaraan minsan sa planeta ay tumulong maglinis ng mga baterya kaya napahaba ang buhay ng Spirit probe. Ang huling sesyon ng komunikasyon sa Mars rover ay naganap noong Marso 22, 2010. Malamang, ang pagkasira ng probe ay dulot ng pagkasira ng mga baterya at bago ito ay naipit din ito sa buhangin ng Mars. Hindi na nakatakas si Spirit sa impyernong bitad. Nananatili pa rin siya sa kailaliman ng buhangin ng Dune malapit sa malaking pormasyon na tinatawag na home plate nakalibing sa ilalim ng makapal na patong ng alikabok. Ano-anong sasakyang pangkalawakan ang nasawi sa Mars? Dapat isaalang-alang ang mga nabigong pagtatangka ng malumanay na paglapag sa pulang planeta kabilang ang mga sumusunod na probe. Mars 2. Ang labi ay natagpuan sa lupa ng Sanfa at ito ang unang artipisyal na bagay na nakarating sa ibang planeta ng solar system maliban sa daigdig. Mars 3. Natuklasan ng Mars orbiter ang labi niya sa ilalim ng bunganga ng Ptolemy. Ang Soviet na Mars 6 na nag-iwan ng 4 na metrong bunganga matapos bumagsak sa Oritrayskoy dagat. Mars Polar Lander. Pumasok sa atmosfera ng pulang planeta at biglang nawala. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ito. Ang Deep Space 2 na kasali sa programa ng NASA na bagong milenyo ay nagkaroon ng malubhang pagbagsak sa pulang planeta. Matagumpay na lumapag sa Mars ang British Beagle 2 pero hindi na ito nagpadala ng signal. Ang halos hindi nasirang probe ay natagpuan lamang makalipas ang 12 taon noong 2015. Si Schiaparelli ay bumagsak sa pulang planeta matapos mahulog mula sa 4 na kilometro taas. Pero hindi lang yon ang lahat. Sa mga bunganga at bundok ng ating pinakamalapit na kapitbahay, makikita mo ang mga sasapyang pangkalawakan na sa iba't ibang dahilan ay tumigil na sa kanilang kapaki-pakinabang na gawain. Ang pinakamatanda sa mga probe ay si Opportunity noong 2004 na lumapag sa bunganga ng EGL sa talampas ng Meridiana. Nilibot ng aparato ang maraming bunganga at nalampasan ng ilang bagyong malikabok. Ngunit ang huling ipo-ipo ang pangplanetaryong sukat na kasing laki ng Hilagang Amerika sa lambak ng Perseverance ang naging dahilan ng pagkasira nito. Pinaniniwala ang nagyelo si Opportunity dahil hindi nasikatan ng araw ang kanyang baterya dulot ng makapal na alikabok. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa Mars ang bakas ng sondang ito. Akala mo ba walang buhay sa pulang planeta? Sa ating pagkakaintindi, wala, pero narito pa rin ang bakal na Phoenix. Inilunsad ng NASA ang rover sa Mars noong 2007 at matapos ang 1 taon, nagsimula itong maglibot sa polar na rehiyon ng Mars. Ito ang unang aparato na nakatuklas ng tubig sa tila patay na ibabaw ng ating batong kapitbahay. Sa kasamaang palad, nanatili si Phoenix sa nagyeyelong Marsyanong Arctic at hindi muling nabuhay mula sa abo, gaya ng kwento. Lahat ba ng Mars rover ay nauuwi sa pagkasira, nagyeyelo o natatabunan ng alikabok? Siyempre hindi. Sa ngayon, may 5 probe sa ibabaw ng Mars at isa rito ang nagsasagawa ng unang paglipad sa atmosfera ng pulang planeta. Dahil sa tagumpay ng sasakyang lumilipad sa Mars, ginagawa na rin ang proyekto ng sasakyang pangkalawakan para sa pag-aaral ng Titan na Dragonfly. Kapag tiningnan mo ang mapa o ibabaw ng Mars mula sa satellite, makikitang hindi ganoon ka nag-iisa ang maalikabok nating kapitbahay. Aktibo ang mga probe tulad ng Curiosity, Insight, Perseverance, Ingenuity at Tianwen, isa sa mga lambak nito. May ilang rehiyon na maingat na itinatago ang bakas ng mga nakaraang sakuna. Dahil dito, hindi makakaramdam ng pag-iisa ang mga kolonyalista na titira sa Mars. Hindi natin namamalayan, nagsisimula na tayong tumira sa pulang planeta. Sa tingin nyo, ano kaya ang unang-unang itatayo ng mga kolonyalista ng Mars? Mga tirahan? Mga base para sa pananaliksik? Mas mataas pa, isang atomikong planta ng kuryente. Iyan ang pahayag ng konstruktor na opisina ng Arsenal na pagmamay-ari ng Roscosmos. At dahil dito, naging usap-usapan ito ng marami. Balak dalhin ng mga bahagi ng nuclear na planta ng kuryente sa orbit ng Mars gamit ang nuclear tug na Zeus saka maingat ibababa sa planeta gamit ang parachute. Wala pang napipiling lokasyon pero malamang sa Mariner Valley o Hellas Basin ito ilalagay. Kasama ang mga lugar na ito sa plano para sa mga unang module ng mga kolonista.
Ang nuclear power plant sa Mars ay ginawa para magbigay ng enerhiya sa base na hindi mabubuhay doon kung wala ito. May pag-asa bang maisakatuparan ang global na proyektong ito? Ano ang mga hamon sa kolonisasyon ng isang planetang kahawig ng daigdig ngunit lubos na banyaga sa sangkatauhan? Ano ang magiging kahihinatnan ng paninirahan sa Mars? Bagamduyan ba ng daigdig o misyong pagpapakamatay? Susubukan naming sagutin ito ng detalyado. Ang tagapagpasimula ng kolonisasyon, ang progresibo at natatanging Elon Musk ay hindi man lang sinusubukang itago ang hindi kanais-nais na katotohanan na sinasabing malamang na ang mga bagong naninirahan sa pulang planeta ay hindi na kailanman makakabalik sa daigdig. Para sa marami, magiging huling hantuman nila ang Mars o ang shuttle na magdadala sa kanila roon. Ang pagtatayo ng kolonya sa isang walang buhay na planeta ay hindi nakaka-relax o kapanapanabik, kundi isang mabigat na trabaho na puno ng hirap. Halimbawa, dapat tanggapin ng mga kolonista ang kawalan ng nakasanayang pagkain, pisikal na abala, at mga panganib na nakamamatay. Kung ikukumpara ang kolonisasyon ng Mars sa kasaysayan ng tao, maaaring itong itulad sa pagtuklas ni Columbo ng bagong mundo o pagsakop sa Hilagang Amerika. Gayunpaman, ang misyon ay, Миссию сворачивать никто не собирает. sa ngayon, sapat na ang bilang ng mga magiging kolonista na nagpahayag ng kagustuhan na sa taong 2025 ay pumunta sa Mars. Si Elon Musk ay nagpaplanong dagdagan ng 1 milyong tao ang populasyon ng Mars pagsapit ng 2050 gamit ang maayos na transportasyon. Ibig sabihin, magiging regular ang mga paglipad papunta ron. Pero ganun ba talaga kaganda ang lahat? Kailangan din naming magdagdag ng konting kapaitan sa ating mga pag-asa. Ano ang mga pangunahing panganib na maaring harapin ng mga kolonista sa pagpunta at pananatili sa Mars? Nagbabala tungkol dito hindi lang si Elon Musk, kundi pati na rin ang mga veteranong kosmonauta. Ang unang dahilan, gaya ng nabanggit, ay ang kolonisasyon ng Mars ay biyahe na walang balikan. Maliban sa iba pang salik, negatibo ang epekto ng kondisyon sa Mars at posibleng magdulot ng di inaasahang reaksyon sa katawan ng tao. Halimbawa, habang tumatagal, pwedeng maapektuhan ang kalusugan dahil sa kulang sa nutrisyon, pisikal na pagbabago, kakulangan sa tulog, sirang metabolismo at depresyon. Dapat isaalang-alang ang kakulangan ng medical na tulong at pagbabago ng epekto ng mga pamilyar na gamot sa katawan ng tao na maaari mangyari sa gitna ng mapanganib na disyerto ng Mars. Dahil dito, malaki ang sansang mamatay ang mga unang kolonisador. Paano naman ang radyasyon? Hindi ba ito ang pangunahing sani ng kanser at pagbaba ng resistensya? Walang duda, dapat talagang unahin ang aspetong ito. Dahil sa manipis na atmosfera na hindi may kukumpara sa atin sa mundo at halos walang magnetic field, maraming mataas na enerhiyang solar proton ang tumatama sa ibabaw ng Mars. Batay sa kalkulasyon, ang radyasyon sa pulang planeta ay 2 hanggang 2.5 beses na mas mataas kaysa sa ISS. Ang mga partikulang ito ay mapaminsalang binabago ang istruktura ng DNA, nagwawasak ng molekula at nagdudulot ng radiation sickness. Sa prinsipyo, sapat na ang mga nabanggit na panganib para mabilis na mailibing ang isang grupo ng marurupok na tao. Pero may isa pang panganib kung sakaling makarating nga ang mga kolonista sa Mars. Ito ay ang mga asin ng chromic acid na matatagpuan sa alikabok ng Mars. Nakakamatay ito sa tao kapag mataas ang konsentrasyon. Plano pa nating magtayo ng nuclear power plant pero ganun talaga ang realidad. Kung walang enerhiya, hindi gagana ang tirahan o technical na module. Plano ng mga siyentipiko na gamitin ang teknolohiyang ginamit sa nuclear space tug na Zeus bilang reaktor at walang basurang produksyon ito. Ngunit ang mataas na dami ng namamatay ang pangunahing hadlang. 2 pang problema ang malaking pagkaantala sa komunikasyon na magdudulot ng abala at pagkakamali sa biyahe at operasyon ng kolonya. Kasama rin dito ang di matiyak kung ano ang mangyayari sa katawan ng tao kapag umalis ito sa radiation belt ng daigdig. Magsimula tayo sa interplanetaryong komunikasyon dahil kung walang maayos na komunikasyon, imposibleng makapagbigay ng katanggap-tanggap na mga kondisyon para sa mga kolonista maitatag ang kaukulang infrastruktura at sa pangkalahatan ay makarating sa destinasyon. Gaano katagal bago dumating ang signal sa Mars? Kung radyo ang gamit sa komunikasyon, abot 20 minuto ang signal delay kapag pinakamalayo ang lupa sa pulang planeta. At kapag nakakalapit ang 2 planeta na nangyayari tuwing 780 araw, bababa ito sa 4 na minuto sa bawat direksyon. Pinag-aaralan din ang paggamit ng optical channel bilang alternatibo sa radyo signal.
Sa ngayon, hindi pa posible itong gawin, lalo na kapag magkalayo ang mga planeta sa kanilang orbit. Para dito, kinakailangan gumawa ng satellite na magsisilbing relay. Kasama sa proyekto ng Roscosmos ang paggawa ng high-speed portal para sa pagpapadala ng impormasyon. Umaasa ako magtatagumpay ang mga astrophysicist. Ano ang mangyayari kapag iniwan ng tao ang radiation belt ng daigdig? At dito, wala kaming magandang balita para sa inyo. Ang ligtas na lugar ay nasa pagitan ng panloob at panlabas na radiation belt, mga 3 radius ng daigdig ito. Ang mga kosmonaut na panandaliang nanatili sa mapanganib na lugar ay matagumpay na nakalampas sa pagsubok kahit na nakatanggap sila ng tiyak na antas na mapanganib na radiation. Hindi na kailangang ipaliwanag ang sasapitin ng mga kolonista. Paglabas pa roon, palilibutan sila ng nakamamatay na bitag sa malawak na kalawakan. Una, lalabas ang problema sa pagpunta sa Mars. Kayang sirain ng mataas na enerhiyang sinag ang sensitibong kagamitan at solar panel kaya maaring magkamali ng datos ang mga sensor. Sa satellite at ISS, nalulutas ito sa pag-install ng matitibay na electronics habang ang mga probe na dumadaan sa radiation belt ng mundo ay tumatanggap ng halos 25 sieverts kada taon, 5 beses na mas mataas sa nakamamatay na dosis sa tao. Hindi ba nakakabahala ang mga impormasyong ito? Paano lulutasin ng mga siyentipiko ang mga nabanggit na hadlang? Dapat may silid na protektado sa radyasyon ang sasakyang pangkalawakan para taguan ng kosmonauta kapag may pag-atake ng radyasyon mula sa labas. Walang mga bintana, hindi tulad ng paglipad papuntang buwan dahil ang biyahe papuntang Mars ay tatagal ng mga 6 hanggang 8 buwan. Noong panahong yon, tiyak na magkakaroon ng mga pagsabog sa araw na maglalabas ng maraming radyasyon lalo na ang mga kosmikong sinag. Noong nakaraang siglo, may pag-aaral tungkol sa paggawa ng artificial na magnetic field para protektahan ng mga kosmonaut mula sa panganib. Lumabas sa kalkulasyon na dapat nasa 100 kilometro ang diameter para maging epektibo ito. Kaya masyadong matrabaho ang paggawa ng malaking elektromagnet. Kaya isinantabi na ang ideyang ito. Iyan na ba lahat ng hadlang na haharapin ng mga tao sa pagpunta at pagdating sa Mars? Nabanggit lang ang mga pangunahing dahilan na maaaring pumigil sa misyon ng kolonisasyon ng Mars o pumatay sa lahat ng kalahok nito. Halimbawa, natuklasan ng mga siyentipiko na naapektuhan ng microgravity ang jugular vein. Nagiging sanhi ito ng thromboembolism o tamponade ng puso at ito ay direktang banta sa buhay. Ang solusyon ay ang paggawa ng artificial na gravity sa barko, ngunit sa ngayon ay hindi pa kayang lutasin ng sangkatauhan ang problemang ito sa teknikal na paraan. Kumusta na ang nuclear power plant na ipinangako ng Roscosmos sa mundo? Posible ba talagang maisa katuparan ang proyektong ito? Sa teorya, oo. Kung maisa sa katuparan nito ng maayos, magkakaroon ng sapat na kuryente ang base sa Mars. Marami pa rin ang duda na posible ito. Gayunpaman, pumirma ang Roscosmos ng kontrata sa Arsenal na nagkakahalaga na mahigit 4 na bilyon at nangakong ihahanda si Zeus para sa 50 buwang paglalakbay pagsapit ng 2030. Bakit ganon katagal? Ang dahilan ay plano munang huminto ang barkong hila sa orbit ng buwan at pagkatapos ay magsasagawa ng ilang gravitasyonal na mga manyobra gamit ang mga planeta ng sistemang solar. Pinong alikabok na nagdudulot ng mga bagyong pangplanetaryo at lokal na ipu-ipo, malalaking dosis ng radyasyon, matitinding temperatura, takulangan ng sikat ng araw, napakababang atmospheric pressure at kawalan ng magnetic field. Hindi ito ideal para tirahan ng astronaut sa Mars, lalo na kung gagawing duyan ng sangkatauhan ng Mars. Gayunpaman, hindi pinanghihinaan ng loob ang mga mahilig, patuloy silang gumagawa ng proyekto at may bagong ideya pa. Sa ngayon, para itong computer simulation na may mga quest na di malutas. Wala bang natatakot sa babala ni Elon Musk na posibleng mamatay ang mga kolonista sa biyahe o sa Mars? Mukhang wala nga. Maraming gustong pumunta sa pulang planeta at sabik sa kakaibang pakikipagsapalaran na di pa naranasan ng mga taga-daigdig. Totoo ito, Starina. Nangako si Musk na sa bagong barkong BIESF at iba pang kalahok sa proyektong interplanetaryong transport, makakaroon ng magagandang kondisyon ng pamumuhay tulad ng sinehan, silid-laruan at restauran. Kung di ka pa nakalista bilang kolonista, magmadali ka na. Sa tingin mo, ano ang nakikita ng mga magiging kolonista sa Mars bilang kanilang pangunahing tungkulin? Siyempre, sa terraforming at paninirahan ng tao sa isang walang buhay na katawang makalangit. Ganito ba talaga ka-disyerto?
Pinapatunayan ng mga probe, lalo na si Curiosity, na gumagala sa pulang planeta ang kabaligtaran. Halimbawa, kamakailan lang, nagpadala si Curiosity ng larawan kung saan malinaw na makikita ang isang nilalang na hindi pa kilala ng agham bagaman ito ay ganap ng naging bato. Pinanggalanan agad ng mga astronomo ang kakaibang hayop na mukhang mabuhok na dragon bilang shampoo at nagsimulang magtanong kung ano ito. Maaring nagkamali ng pag-unawa ang unang naglakbay sa Mars tungkol sa buhay doon. Paano kung sa totoo lang ay puno ito ng iba't ibang nilalang na pansamantalang nagtatago sa mga kuweba at bitak ng mga bato? Ngunit bumalik tayo kay Shampoo. Iniimbestigahan na yon ni Curiosity ang crater ng Gale, lalo na sa paligid ng bundok Sharp kung saan ang lupang may luwad ay nagiging batong may sulfate. Lubos pinatutunayan ng Mars rover Curiosity ang pangalan nitong Curiosity dahil tunay siyang mausisa. Dahil kay Curiosity nga nagmula ang ilang kamanghamanghang mga tuklas na babanggitin natin mamaya. Ayon sa ulat ng Life Science, natagpuan ng aparato ang shampoo noong Hulyo 27, 2021. Napakaliit ng bagay na ito. Ang taas nito ay mga 16 na sentimetro lamang, pero hindi nito binabawasan ang kahalagahan ng tuklas. Sa tamang imahinasyon, makikita mo ang isang iguana o ibang kakaibang hayop sa kakaibang piraso ng bato sa Mars. Katulad nito, hindi lang ito para sa mga taong may pareidolia at hilig bumuo ng ilusyon mula sa totoong bagay, kundi pati na rin sa mga normal at malusog na tagamasid. Kaya, ang batong shampoo. Ano ka ba talaga? 4 ang pangunahing bersyon kung paano lumitaw ang kakaibang figura sa kalawangin na alikabok ng Mars. Bahurang pandagat. Ang ganitong mga anyo ay dulot ng tubig dagat, kaya tinawag ang Mars na planeta ng sinaunang buhay. Pinaniniwala ang bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, sagana sa halaman, malalawak ang karagatan, walang hanggang dagat at malilinis ang mga lawa. Napakasimboliko na natuklasan ng Mars rover ang misteryosong tekstura sa paanan ng bundok Sharp na matatagpuan halos sa gitna ng 154 kilometrong bunganga ng gale at nakaangat dito ng 5.5 kilometro. Ang paglitaw nito rito ay iniugnay sa pagguho ng mga sedimentaryong bato, ibig sabihin ang pagkasira ng mga ito sa pamamagitan ng dumadaloy na tubig. Sa ganitong paraan, posibleng bahagi ng pormasyong bahura ang shampoo. Likha ng mga kidlat sa Mars. Nakakuha si Curiosity ng sapat na detalyadong larawan gamit ang high sensitivity camera na ChemCam at remote microscope na RMI. Dahil dito, masusuri ng detalyado ang estruktura. Di nagtagal, napagpasyahan ng mga siyentipiko na maaaring ito ay fulgurite na mineral na nabubuo dahil sa tama ng kidlat. Sa daigdig, ito ay madalang at karaniwang nasa bulubundukin lang. Alam ng mga astronomo ang tungkol sa mga pagkulog at pagkidlat sa Mars, kaya kinategorya ng grupo ng espesyalista si Shampoo bilang fulgurite. Kahanga-hanga na ang kidlat na kayang gawing salamin na tubo ang buhangin, quartz, silika at iba pang mga bato ay dapat magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Dahil ang temperatura ng pagkatunaw ng buhangin halimbawa ay higit sa 1,700 degrees Celsius. Hindi na rin nakapagtataka na may mga istrukturang naiiwan matapos ang nuclear na pagsabog sa lupa. Ang figura mula sa lava, ang ikatlong bersyon ay medyo karaniwan lang. Ang istrukturang nakita sa hangganan ng mga lupang luwad sulpat ay bunga ng dating aktibidad ng bulkan sa pulang planeta. Ibig sabihin, ang shampoo ay kakaibang monumento ng sinaunang Mars dahil ang crater ng Gale ay mga 3.8 bilyong taon ng tanda. Kinatawan ng fauna ng Mars. Isa ito sa pinaka-exotikong mga hipotesis na nagsasabing ang kakaibang estruktura ay walang iba kundi isang hayop na naging bato milyon-milyong taon nang nakalipas na tinamaan ng kidlat o sa ibang bersyon na balutang ng lava. Kung totoo ito, ibig sabihin ay nagkaroon na ng buhay sa Mars. Posible bang may ilang anyo nito na nanatili hanggang ngayon? Ipaubayan na natin ang mga tanong na ito sa mga puting buhok na siyentipiko at tingnan natin ang mga natuklasan ng Curiosity rover sa 9 na taon nito sa Mars. Sa ngayon, umaakyat ang rover sa bundok Sharp habang patuloy na pinag-aaralan ang lupa roon. Paminsan-minsan, natitisod ito sa mga kawili-wiling natuklasan sa crater ng Gale. Kapansin-pansin na karamihan sa natagpuang artepakto ng Mars rover ay binibigyan ng mga tao at astronomo ng katangiang pantao.
Alalahanin ang pares ng pareidolia at ang maalamat na muka na tinatawag na Sphinx ng Mars na kinunan ng larawan ng Viking 1 noong 1976. Madalas, hindi tugma ang ilusyon sa katotohanan. Ang mga ito ay resulta ng epekto ng liwanag, anino o anggulo kung saan kinunan ang larawan. Gayunpaman, may ilang kamanghamanghang natuklasan si Curiosity. Noong 2013, may napansin ang mga mapanuring tagamasid sa isang larawan, isang estrukturang parang dalawang patak ng tubig na kahawig ng naging batong palaka. Noong nakaraang taon, nakita ngang sondang pang Mars sa pulang planeta ang bagay na kahawig ng daliri ng tao na may malinaw na kuko. At hindi lang ito ang natuklasan. Sa Gale Crater, natuklasan ni Curiosity sa iba't ibang panahon ang isang batong daga, buto ng hita ng tao, helmet ng sundalong Aleman, bulaklak sa Mars, at mga labi ng hindi kilalang hayop. At pati na rin ang parang hawakan ng pinto na matindi ang kinang sa ilalim ng sikat ng araw. Lahat ba ito'y visual na ilusyon lang? Ang dami, hindi mo ba napapansin? Sa totoo lang, noong ika-3 ng Abril, 2013 nagpadala si Curiosity ng larawan sa daigdig ng misteryosong apoy laban sa tanawin ng bulubundukin na nakatayo sa abot tanaw. Iniugnay ng siyentipiko ang fenomena sa teknikal na dahilan, iniisip nilang liwanag ito mula sa kamera ng Mars rover. Pero malaya pa rin ang lahat bumuo ng sarili nilang konklusyon. Sa katarungan, dapat banggitin na kahit ang Curiosity at Geometry, pati iba pang probe tulad ng Opportunity, ay may magkakaibang natuklasan sa Mars. Si Champo naman, nang madiskubre, ay nagdulot ng bagong tanong sa mga hindi pa nasasagot. Sa pagsasaliksik sa bunganga ng gali, may bagong tuklas na aksidenteng nagawa ang aparato. Lumabas na ang mga lupang may luwad kung saan natagpuan ang misteryosong karakter sa Mars ay mas mahina kaysa dating akala. Ibig sabihin nito, ang mga bakas na mikrobyong buhay na maaring umiral sa lugar na ito ay posibleng nabura mula sa ibabaw ng Mars dahil sa aktibidad ng lupa. Ano ang mga posibleng konklusyon habang pinagmamasdan ang mga larawan mula sa Curiosity sa Mars? Habang mas nagiging advance ang teknolohiya, mas malinaw nating nakikita ang ibabaw ng pulang planeta at mas malinaw nating naiisip ang mga tanawin at anyo ng kalupaan nito. Hindi naman masama yon, sabi nga nila, doon din tayo titira balang araw. Kahit ganon, marami pa ring tanong at hiwaga tungkol dito. Sa totoo lang, kabaliktaran pa nga. Gusto naming marinig ang opinyon ng aming mga taga-subaybay. Ano sa tingin ninyo talaga ang Champo? Natitirang bahagi ba ito ng coral reef, istruktura ng lava, o piraso ng fulgurite? O baka naman isa itong organismong naging bato? Sa tingin ninyo, kanino kamukha ang hayop na ito? Parang amphibian ba? Butiki? O baka pusa? I-share ang opinion nyo sa komento at huwag kalimutang i-like at pindutin ang kampanilya. Sa kasalukuyan, bihira kang makakita ng bagay sa kalawakan na kasing nagpapakilos sa isip ng mga siyentipiko at mahilig sa kalawakan gaya ng maalikabok at hindi gaanang napag-aral ang Mars. Siguro alam nyo na ang mga dahilan. Nang ipahayag ni Elon Musk ang planong kolonisay ng pulang planeta, naging viral itong paksa, nagdulot ng malaking epekto sa pop culture at balita. May isa pang dahilan kung bakit Mars ay nakakakuha ng interes ng mga intelektual at lipunan. Malapit ito sa daigdig at ang mga proseso sa ibang celestial na katawan ay maaari makaapekto sa planeta natin. Ang mga European, Japanese at Russian na ahensya ng kalawakan ay gumawa ng napakaraming mga aparato upang masusing pag-aralan ang Mars. Sa simula ng siglo, nagpadala ang NASA ng 10 probe para dito at 16 na taon nang ginagampanan ng Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ang misyon nito. Noong panahong iyon, nakagawa ito ng ilang kawili-wiling tuklas. Umupo kayo at pakinggan ang pinakakamanghamanghang katotohanan tungkol sa Mars. Ang Mars Orbiter ay naging ika-27 probe na ipinadala sa pulang planeta. Bagaman proyekto ito ng NASA, pwedeng gamitin ng siyentipiko mula ibang ahensyang pangkalawakan ang impormasyong makukuha rito. Ang probe ay inilunsad gamit ang Atlas na rocket mula sa Cape Canaveral, Florida noong ika-12 ng Agosto, 2005. Pinili ang pinakaangkop na oras dahil noon ay malapit ang Mars sa ating planeta. Pumasok ang bagay sa orbit ng celestial na katawan noong Marso 10, 2006 makalipas ang kalahating taon. Simula noon, hindi na tumigil ang misyon ng orbiter ng Mars. Para makipag-ugnayan sa daigdig, gumamit ang probe ng nakatutok na antenang may diametrong humigit kumulang 3 metro.
Ang datos ay ipinapadala sa bilis na 6 na megabit bawat segundo. Natapos ng Mars Orbiter ang pangunahing misyon nito noong taong 1010. Hanggang ngayon, minomonitor pa rin ng mga mananaliksik ang probe dahil posible itong magbigay ng mahalagang impormasyon. Ang aparato ay may dalawang matitibay na solar sail na tig-4 at kalahating metro ang haba. Hindi lang ang aparatong pang Mars ang nasa orbit ng pulang planeta. Sa lugar na ito ay nagtrabaho rin ang mga probe na Mars Global Surveyor, Mars Express at Mars Odyssey. Dinaglaon, sumama rin ang Phoenix, Curiosity at Insight na mga aparato. Kasama sa mga rover sa Mars na idinisenyo para pag-aralan ng ibabaw ng pulang planeta ang mga nabanggit na probe. Ang aktibidad na ito ay nagdulot ng record. Mars lang sa solar system ang sabay-sabay pinag-aaralan ng ganitong karaming aparato. Balik tayo sa orbiter ng Mars. Tinukoy ng NASA ang mga layunin ng misyon, maghanap ng fossil, bakas ng tubig at yelo at gumawa ng mapa ng planeta. Patuloy pa ring pinahihirapan ang mga astronomo ng tanong kung nagkaroon nga ba ng buhay sa pulang planeta at posible ba ang pag-usbong nito sa hinaharap. Matagal nang naisip ng tao ang paggawa ng mga aparato para pag-aralan ng Mars bago pa man ibinahagi ni Elon Musk ang kanyang mga plano. Halimbawa, sa NASA, matagal nang nabanggit ang mga plano sa paglipad papuntang pulang planeta noong dekada 90, ngunit kulang panahon ang datos para ito magawa. Alam mo ba kung ano ang pinakaikinababahala ng mga inhinyero at astronomo? Ang pinakaalala ay ang may tripulanteng paglipad papuntang Mars dahil mas matagal ang biyahe ng shuttle na may tao at kargang maraming tonelada kaysa maliit na orbitang probe. Ang mga kosmikong manlalakbay at mga kolonista ay kailangang umasa sa sarili pagdating sa destinasyon. Walang natutuklasang tubig sa Mars, kaya kailangang mag-survive ang tao sa matinding kalawang at bagsik ng kondisyon. Mahirap lutasin ang mga problemang ito dahil magastos at mahirap magdala ng tubig mula sa daigdig. Ang tanging solusyon sa ngayon ay ang pag-install ng mga sistema ng pagproseso na nagpapahintulot na linisin at muling gamitin ang tubig. Kung hindi magtagumpay ang unang naninirahan sa Mars na ipatupad ang teknolohiyang ito, mamamatay sila agad. Tungkol na naman sa kilalang probe ng NASA. Para malaman kung ano ang hitsura ng Mars, nilagyan ng MRO ng high-resolution camera na halos 1 metro kada pixel. Mas advanced ang gadget na ito kaysa sa mga naunang modelo. Dahil sa malaking pagkakaiba ng topography ng Mars at mundo, hindi laging malinaw sa mga eksperto ang pagkakaiba ng yelong bangin, malikabok na bato, tubig na nagyelo at iba pang istruktura. Pero sa pag-usad ng misyon ng Mars Orbiter, medyo gumanda ang sitwasyon. Ngayon, may mga natatanging teknolohiya ang mga siyentipiko na tumutulong sa paggawa ng bagong tuklas. Isa sa mga unang gaway ng probe ang pumili ng tamang lugar ng paglapag para sa Mars rover na si Curiosity. Noon, may 12 pagpipilian ang mga astronomo para sa ligtas na paglapag ng aparato. Unang sinuri ng MRO ang kanal ng Nili Fosse, kumuha ng ilang larawan ng nasabing lugar na naging patunay na maaring nagkaroon ng tubig sa rehiyong ito noon. Halimbawa, mga mineral na luwad at mga karbonato ay nagpapakita ng kapaligirang hinubog ng ilog. Bukas pa rin ang pangunahing tanong para sa mga Mars researchers. May mga daloy ba ng tubig sa ilalim ng planeta? Hindi na lihim na ang Mars ay nakikita natin bilang isang malikabok, tuyo at tigang na lugar. Ayon sa mga siyentipiko, milyon-milyong taon nang nakalipas, may tubig, atmosfera at posibleng may mga nabubuhay na nilalang sa pulang planeta. Kaya naman, ang teorya na maaring may likido na nanatili sa malalalim na bahagi ng Mars ay tila kapani-paniwala. May isa pang panganib na naghihintay sa mga unang kolonista sa Mars, mga bagyong saklaw ang buong planeta. Ang labis na tagtuyot at mga bagyong buhangin ang siyang humubog sa kalupaan ng Mars. Minsan, ang malalakas na bagyo ay bumabalot sa pulang planeta at umaabot sa 100 kilometro bawat oras ang bilis ng hangin ng mga dambuhalang bagyong ito ng alikabok. Ang malalakas na bagyong buhangin sa Mars ay kayang baguhin ang itsura ng planeta sa maikling panahon. Nakuhanan ng aparatong pang-orbita ng malino na ebidensya ang nakakakilabot na pangyayari. Sa isa sa mga larawan nakuha noong Mayo 28, 2018, ipinapakita ang Mars sa karaniwang anyo na pamilyar sa mga tao sa daigdig. Ngunit makalipas lang ang isang buwan, Hulyo 1, tila nilamon na ng mga buhangin ng burol ang planeta. Noong Pebrero 2008, gumawa ng mas maraming sensasyonal na larawan ang nasabing sondang pangkalawakan.
Noon, ang mga siyentipiko ay nakatutok sa hilagang polar na yelo ng pulang planeta. May teorya na sa ilalim ng makapal na yelo, maaring may nakatagong mainit na tubig. Biglang naitala ng mga sensor ng MRO ang malalakas na paggalaw ng lupa sa lokasyon kung saan matatagpuan ng isang bangin na may taas na higit sa 700 metro. Lumabas na nagkaroon ng pagguho ng nyebe sa mga dalisdis. Dahil dito, umabot sa 200 metro ang alikabok at naging malambot at patong-patong ang lupa sa lugar ng pagguho ng nyebe. Ano ang mga posibleng dahilan ng nasabing pangyayari? Sa tagsibol, tumataas ang temperatura sa mga pole ng Mars dahil sa carbon dioxide kaya nagiging singaw ang yelo. Dahil dito, lumilitaw ang mga avalanche na ganito. Dahil sa singaw ng carbon dioxide, nabubuo ang kakaibang pattern na parang gagamba. Ito ay naitala ng orbiter ng Mars. Ang mga larawan ay may petsang Pebrero 4, 2009. Makikikita ninyo na ang mga bunganga at guhit na lumitaw sa paglabas ng singaw ay parang kolonya ng malalaking tarantula. Sa totoo lang, ang proseso ng sublimation, ibig sabihin ang paglipat ng yelo sa anyong gas, ay nakakatulong sa pagbuo ng karamihan sa tanawin ng Mars. Nakunan ng kamera ng probe ang isang nakakatakot na bagay, isang mahaba at makitid na ipo-ipo na umaangat sa ibabaw ng planeta. Ang larawan ay kuha noong 6 ng Pebrero, 2019. Ang probe ay nasa layong mga 300 kilometro mula sa Martianong buhawi. Matapos ang pag-aaral, lumitaw na ang taas ng ipo-ipo ay lampas 800 metro kaya may hahambing ito sa Burj Khalifa sa Dubai, ang pinakamataas na gusali sa mundo ngayon. Ano pa ang natuklasan sa pulang planeta? Noong 2003 hindi naging maayos ang lahat para sa European Space Agency. Bilang bahagi ng mga proyekto ng Mars Express at Beagle 2, nagpadala sila ng orbiter at landing module sa pulang planeta. Matagumpay na nakarating sa orbit ng Mars ang unang aparato at sinimula ng misyon ayon sa plano. Pero ang landing probe na Beagle 2 ay nabigo agad paglapit nito sa ibabaw ng planeta. Natagpuan ng isang orbiter ng Mars ang probe 11 taon matapos itong mag-crash landing. Sa mga larawan, kitang-kita na bahagyang na-deploy ng robot ang solar panel bago nagkamalubang technical na aberya. Hindi alintana ang mga kabiguan, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-aaral sa Mars at nagbubunga ito ng mga resulta. Noong Enero 2018, gamit ang MRO probe, natuklasan ng mga siyentipiko ang napakalalaking urat ng yelo sa ibabaw ng planeta. Sa ganitong paraan, natuklasan pa rin ang mga deposito ng tubig. Sa ngayon, may 8 ganitong mga deposito sa iba't ibang lugar ng planeta. Sa inarap, malaking tulong ito sa mga pupunta sa Mars dahil masosolusyunan ang problema sa supply ng tubig. Namangha ang mga mananaliksik matapos pag-aralan ng komposisyon at estruktura ng yelo. Lumabas na ang natuklasang tubig ay minsang bumagsak sa ibabaw bilang nyebe. Pinapatunayan ng katotohanan ito ang teorya na dating planeta ang Mars na may dagat, karagatan, katamtamang klima at pagpapalit-palit ng mga panahon sa taon, halos katulad ng daigdig. Pero ang malaking tuklas noon ay hindi ibig sabihin na wala nang dapat tuklasin sa Mars. 4 na kagamitan ang kasalukuyang nag-aaral ng bawat bahagi ng planeta habang ang mga orbiter at probe ay patuloy naghanap ng mahalagang artepakto. Noong Pebrero 2021 matagumpay na lumapag sa pulang planeta ang Mars rover na Perseverance at kasabay nito ay dumating din ang unang kauna-unahang helicopter sa Mars. Ngayon, balak na mga mananaliksik na maghatid ng mga sample ng lupa mula Mars patungong daigdig na magiging natatanging pangyayari sa kasaysayan ng astronautika. Ang pinakakapanapanabik ay darating pa at ipapaalam namin sa inyo ang mga bagong kaganapan. Ano ang palagay ninyo sa natuklasan ng MRO at paano ninyo naiisip ang buhay sa Mars? Gusto ba ninyong maging isa sa mga maninirahan doon?